Napansin mo rin ba kung papaano parang nakakaramdam ng mga bagay ang iyong alagang aso o pusa bago ito mangyari? Ang galing, di ba? Hindi lang ito limitado sa pag-predict ng mga bagyo o lindol. May isang interesting na topic na unti-unti nang nakakakuha ng pansin kamakailan lamang. Ang mga reaksyon ng mga hayop tuwing may UFO sightings. Oo, tama ang narinig mo, mga UFOs. Bago mo ito dismiss bilang isa na namang sci-fi plot, let me assure you na seryoso ito. Ang mga researchers ay nag-oobserba at nag-document ng mga instances kung saan ang mga hayop ay nagpapakita ng unusual behavior tuwing may mga UFO sightings. Ang mga reaksyon na ito ay nag-range mula sa agitation at takot hanggang sa curiosity at interest. Bakit ito mahalaga, I hear you ask? Well, ang mga hayop ay may mas mataas na senses kumpara sa atin. Kaya nilang marinig ang mas mataas na frequencies, makakita ng mas mabuti sa dilim, at mas sensitive sa mga pagbabago sa kanilang environment. Kaya ang kanilang mga reaksyon ay maaaring magbigay ng mahalagang insights sa mga mysterious na phenomena na ito. Pero bago pa tayo masyadong ma-excite, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Alright, let's go deeper kung paano nagre-react ang mga hayop sa kanilang paligid. Alam mo ba, ang mga hayop ay mayroong kahanga-hangang kakayahan na makaramdam ng mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Ito ay dahil sa kanilang mas mataas na pandama. Halimbawa, ang mga aso ay kayang makarinig ng mga frequency na lampas sa ating range ng pandinig. Ang mga pusa ay kayang makakita ng malinaw sa halos kabuuang kadiliman. Ang mga ibon ay makakapansin ng mga pagbabago sa presyon ng hangin. Ngastig, di ba? Ngayon, pagdating sa mga sighting ng UFO, tila nagpapakita mga hayop ng ilang kakaibang pag-uugali. Ang iba ay nagiging balisa o natatakot. Samantalang iba naman ay nagpapakita ng mga senyales ng curiosity o interesado. Para bang mayroon silang mga napapansin na hindi natin kayang maunawaan. Pero bakit sila nagre-react ng ganito? Well, mayroong ilang mga teorya. Ang iba ay naniniwala na ang mga UFO ay nag-i-emit ng mga tunog o vibration na tanging mga hayop lamang ang nakakadetect. Ang iba naman ay nagmumungkahi na ang mga hayop ay sensitibo sa mga electromagnetic field na maaaring gawa naman ng mga UFO. Ngayon, pasukin natin ang ilan sa mga real-life examples. Mayroong maraming instances kung saan ang mga hayop ay nagre-react sa mga UFO sightings. Hindi lamang ito fascinating, pero nabibigay din ito ng mahalagang insights tungkol sa phenomenon na ito. Isa sa mga case na ito ay may kinalaman sa isang magsasaka na napansin ng kanyang mga baka na kumikilos ng kakaiba isang gabi. Sila'y nagkukumpulan sa isang sulok ng field, malakas na umuungkol. Nang pumunta ang magsasaka para mag-imbestiga, nakita niyang isang maliwanag na ilaw na lumulutang sa ibabaw ng field. Mukhang nagre-react ang mga baka sa ilaw na ito. Nang mawala ang ilaw, kumalma ang mga baka at bumalik sa kanilang normal na pag-uugali. Sa isa pang instance, nag-report ang isang dog walker na nagsimulang tumahol at hinila ang kanilang tali habang naglalakad. Nang tumingala siya, nakakita siya ng isang kakaibang bagay sa langit. Mukhang nababahala mga aso sa bagay na ito. Kumalma lamang sila pagkatapos mawala ang mga bagay na yun. Meron pang maraming mga ganitong cases kung saan nag-react ang mga hayop sa mga UFO sightings. Ang mga reaksyon na ito ay umabot mula sa takot at agitation hanggang sa curiosity nga at interest. Parang nakakaramdam sila ng hindi natin kayang maramdaman. Ngayon, suriin natin ang ilang mga case study. Tuklasin natin ang mga teorya na nagtatangkang ipaliwanag ang mga reaksyon ng mga hayop sa mga UFO sightings. Mayroong mga ilang teorya dyan at bagamat wala sa kanilang napatunayan conclusively, nagbibigay sila ng ilang interesting perspectives. Ang isa sa teorya ay nagmumungkahi na ang mga UFO ay nag-i-emit ng mga tunog o vibration at tanging mga hayop lamang ang makakadetect. At alam mo ba, maraming mga hayop ang may mas malawak na saklaw ng pandinig kaysa sa ating mga tao. Ang mga aso na lang, halimbawa, ay kayang makarinig ng ultrasonic frequencies na lampas sa ating range of hearing. Kaya, posible na ang mga UFO ay nag-i-emit ng mga tunog sa mga ultrasonic frequencies na ito na maaaring ipaliwanag kung bakit naman nagre-react ang mga hayop sa kanila. Ang isa pang teorya ay nagpapahiwatig naman ng mga hayop ay sensitibo sa mga electromagnetic field na maaaring malikha ng mga UFO. Ang ilang mga hayop tulad ng mga ibon at bubuyog
ay kilala sa paggamit ng magnetic field ng Earth para sa navigation. Kaya anumang disruption sa field na ito, posibleng sanhi ng isang UFO ay maaaring makaapekto sa kanilang behavior. May isa pang teorya na nagpapalagay na ang mga hayop ay nakakaramdam ng presensya ng extraterrestrial beings na kaugnay naman ng mga UFO. Ito ay medyo haka-haka lamang at bumabagsak sa realm ng paranormal. Pero ito'y isang ideya na nakakuha ng interes ng maraming tao. Ang mga teoryang ito ay nagbibigay ng ilang posibleng paliwanag kung bakit nagre-react ang mga hayop sa UFO sightings. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito'y mga teorya pa lamang. Kailangan pa ng mas maraming pananaliksik para lubos na maunawaan ang fenomeno na ito. Habang patuloy tayong lumalalim sa paksa na ito, mahalagang tandaan na patuloy ang pananaliksik tungkol sa reaksyon ng mga hayop tuwing may mga pagkakataon na nagpapakita ang mga UFO. Patuloy itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko at mananaliksik mula sa iba't ibang panig ng mundo para maunawaan kung bakit ganito ang reaksyon ng mga hayop tuwing mayroong ganitong pangyayari. Isa sa mga main areas of focus ay pagkolekta ng mas maraming data. Sa pag-document ng mas maraming kaso ng animal reactions tuwing may nakikitang UFO, maaari silang makakita ng patterns at trends. Makakatulong ito para mas maging accurate yung theories at hypothesis nila. Another focus naman ay yung pag-aaral sa pagbabago sa katawan ng mga hayop kapag may sightings. For example, tinitingnan nila yung pagbabago sa heart rate, breathing rate o stress hormone levels ng isang hayop. Makakapagbigay ito ng important insights tungkol sa ano ang nai-experience ng isang hayop kapag may sightings. Marami rin ang curious tungkol sa effects ng UFO sa kapaligiran. For example, nag-iimik ba ang UFOs ng radiation o iba pang enerhiya na pwedeng makaapekto sa mga hayop? Nag-disrupt pa sila ng magnetic field ng Earth? Ito yung ilan sa mga tanong na gusto nilang masagot. Ang field ng UFO research ay patuloy pa rin nagbabago. May bagong natutukusan at teorya na patuloy na lumalabas. Exciting itong panahon para maging part ng research na ito at marami pa tayong dapat abangan sa hinaharap. Ngayon, baka nagtataka ka, bakit mahalaga ang lahat ng ito? Well, kasi ang pag-aaral sa mga reaksyon ng mga hayop sa mga UFO sightings ay may malaking epekto para sa UFO research. Una, ang mas mataas sa senses ng mga hayop ay pwedeng mag-serve bilang early warning system. Ang kanilang mga reaksyon ay maaaring mag-alerto sa atin sa presensya ng UFOs kahit hindi pa natin sila nakikita. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng bilang ng UFO sightings at magbigay ng mas maraming data para sa mga researchers na pag-aralan. Pangalawa, ang pagkaunawa sa mga reaksyon ng mga hayop ay makakatulong sa atin na ma-interpret ang UFO phenomena ng mas mabuti. Halimbawa, kung ang mga hayop ay nagpapakita ng mga senyales ng takot o distress habang may sighting, ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga UFO ay nag-iimit ng mga tunog o enerhiya na nakababahala sa kanila. Ito ay maaaring magbigay ng mga clue tungkol sa kalikasan ng UFO. Pangatlo, ang pag-aaral sa mga reaksyon ng mga hayop ay maaaring mag-improve sa ating mga pamamaraan ng investigasyon. Halimbawa, ang mga researchers ay maaaring mag-develop ng equipment na kayang gumaya sa sensory capabilities sa mga hayop na nagpapahintulot sa atin na madetect ang UFOs sa parehong paraan na ginagawa ng mga hayop. At ang panghuli, ang mga pag-aaral na ito ay maaaring makaapekto sa mas malawak na field ng UFO research. Ito ay maaaring magdulot ng bagong teorya, hypothesis, mag-stimulate ng debate at magbukas ng bagong areas of study. Kahit na mukhang kakaibang field of study na ito, may malaking potential ito. Ito'y patunay na minsan, kailangan nating tumingin sa ibang perspective at isaalang-alang ang ibang pananaw, kahit naggaling pa ito sa ating mga kaibigang hayop. Kaya, sa susunod na makita mong iyong alagang hayop na kumikilos ng kakaiba, maglaan ka ng sandali para obserbahan ito. Who knows, baka sinusubukan nilang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga mysteries ng universe. Kung gusto mo mang ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang ilang topic na gustong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina
meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.